Mga mall pull out po ito siguro. Ito, ganito yung ano ko. Ganito yung isa kong natitipuhan. Ganyan lang siya. Pag nabili. Oo. Wala kasi siyang box. Pero yung box na nakapansalo nito, Technogas, ano yun. Pero hindi na nila binax. Naka-cling wrap lang. Hindi na pala pupunasan ko. So, tanggalin. Baka naman palang bigat. So, yan, tinanggal na namin yung lumang gas range. Dito nakalagay. At, ipiprepare na namin to. Yan, unboxing. Hindi pala siya unboxing. Unplastic. Unplastic. Unwrapping. 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 Unwrapping siya. Yung nakuha ko ay may maliit na dent dito sa magkabilang side. Ayan. Ayan yung dent niya. Hindi naman siya masyadong kita. Saka dahil kama na sa... Okay lang na may dent siya kasi masusuktok naman siya dito sa kitchen. Hindi naman siya mapapansin. Yung isa kasi, walang dent pero may mga scratches dito. Dahil wala na siya nitong parang blue seal na nakalagay. Wala na nito. Lahat ng kanyang blue na ganito, tanggal na. Pero wala siyang dent. Kaya lang, visible yung scratches niya dito. Ang tinignan lang sa warehouse, yung kanyang ignition. Kailangan daw, sabay-sabay yun nag-i-ignite para masabi na buo. Pagka merong iiwan na, yung una namin kasing nakita, ay yung unang itinesting, yung isa hindi nag-i-ignite. Pwede naman daw yun ipa-home service. Libre. Kaya lang, syempre, hihintayin pa natin yung service nila. Hindi. May 1 year service parts naman sila. Kaya nga lang, kung gusto pa rin nga daw namin yung unit na unang tinesting kahit sira, i-home service nila, pwede daw yun. Tapos, nag-a-accept din sila ng delivery. Kaya lang, hindi possible na ma-deliver the same day na na-purchase mo. I-schedule nila. Kaya kung meron kayong dalang sasakyan, at kung kasya naman, kagaya namin, napilit namin na magkasya. Ito, naka-slant to dun sa likod ng sasakyan. Ito, pagod na pagod ka kami dahil binuhat namin papasok dito sa bahay. Kami lang ni Ernie ang nagbuhat. Medyo mabigat siya. Ito yung kanyang mga accessories. Yan, nakapakpa na ganyan. Ito yung kanyang paa. Stainless din. Tapos, ito yung pang rotisserie. Yan, pangharang. Tapos, meron siya nung... At ang maganda nga ay cast iron talaga yung kanyang... Ano matawag doon? Grill? Yung support sa pinaka-stove. Ito pang support ng... Ito pang support ng mga wok. Para hindi nag-i-slide yung wok. Tapos yung kanyang sapin nga dito sa pinaka-stove ay cast iron. Sobrang kapal. Maganda. Ang bigat. Alam nyo yung mga sa sizzling plate, yun. Cast iron. Solid na ano siya. Steel, di ba? Tapos coated siya. Oo, tapos coated siya. Parang powder coated. Kaya hindi siya madaling kalawangin. Kumbaga lutong-luto ito. Pero ano pa naman, syempre ano pa rin kailangan. Kakabit na namin yung... Kakabit na ni Ernie yung gulong. Siya magkakabit. Gulong? Stand? Hindi po pala gulong. Para saan to? Stand. Ito, yung pinakapaa niya. I-install na. I-screw lang to doon. Tapos na-adjust siya para kung anong level mo siya. Para ma-level mo siya. Hi everyone! So, ito na yung aming nabili na Technic. Technic ang kanyang model na Technogas. Okay. So, ang napili ko ay yung 4 burner. Kasi yung previous na aming stove ay
Isang hot plate, dalawang gas. Hindi ko naman kasi masyadong nagagamit yung hot plate dahil meron akong induction. Dahil pag emergency naubusan nitong gas, ang ginagamit ko yung induction. So, okay lang na walang hot plate or electric stove. Ito po ay 60 cm. Bali, 60 by 60. So, mas malaki siya and mas malaki rin ang kanyang oven. Oven and grill po ito. Ayan. Pag merong ganito, ayan, ito. Yung merong up and down ay oven and grill siya. May apoy sa taas, may apoy sa baba. Pag mag-bake ay yung nasa baba. Pagka naman grill, rotisserie, lechon, ganyan. Lechong manok, lechong baboy. Itong upper part ng ating isa-switch. So, ito. Ayan, na-unwrap ko po siya at ang galing ating videographer. Hindi niya po ni-record. So, ayan, meron pa naman tunog-tunog na ganun. Ang gagawin natin ngayon ay ilalagay natin itong parts ng stove at testingin natin kung paano nga ba. Kasi, di ba, usually pag bibili naman tayo sa mga appliance center, hindi naman natin natetesting yan para malaman natin kung paano yung buga ng apoy para makita nyo na rin po na mga nagbabalak bumili nitong picnic kung gaano kalakas ang kanyang apoy. So magkakaroon kayo ng idea kung maganda ba at kung paano pagdanahin ang gas range na Tecnogas. So ayan, patong lang talaga siya. Ayan o guys, ang Tecnogas ay made in Italy. So, ito, napakaginawa na kasi 4 na yung aking burner. Minsan, ang hirap din magluto kapag kagaya ng pag maliit po yung stove, yun kasing nauna namin. Ayan. Yung nauna kasi namin ay 50 cm nga. Anong nangyayari? Pag malaki yung aking pot o kawali, nagkakabanggaan sila. Dito to. Tama ba to? At parang malaki. Dito yata ito. Yun. Kaya pala ay mag-ano. Yun. Kasi ayan, di siya gagalaw dapat. Susubukan ko na siyang i-on or i-ignite. Ito yung kanyang igniter. Yung nasa una. Ito ay ilaw. At yung rotisserie, yung para umiikot yung pinaka, yung rotisserie, yun, yung pinaka paglalagyan nyo ng lechon kung maglilechon kayo. Ito ilaw naman to ng stove. Tapos, sinaksak ko muna po siya sa kuryente kasi ang igniter niya ay sa electric. Hindi kagaya ng nauna ko, yung pumipitik na parang lighter lang. Ito, pag pinindot yung igniter, sabay-sabay mag-i-ignite. So, ang pipihitin ko, kung ano lang yung bubuksan ko, yun lang yung mag-on. Pero lahat po to nag-i-ignite. Pati po yung sa stove, yun sa oven, mag-i-ignite. Ito, naka-highlight naman kung ano dyan yung part na gusto nyong buksan. Oo. So, huwag nyo pong kakalimutan na i-off po ito mga to. Pero may safety naman daw po ito. So, ayan. Ito yung igniter. Ayan, nadidinig po natin. Diba pumipitik? Ayan, pinipindot ko po yan. Nag-i-ignite. So, i-on ko to. Sige, itong double na to, i-on ko. Ayan. Diba? Ang ganda ng apoy niya. Pag nag-on na, pwede na nating i-release yung... Kita mo yung ano, kita mo yung flame niya. Oo, flame. Subukan natin buksan lahat. Ayan. Chick. Yaman ni ate, lahat nakabukas. Ayan, buksan natin exhaust fan, mainit. So, ayan. O, diba? Ang ganda ng apoy niya. Nakatodo po yan. Hinaan lang natin. Ay, namatay. So, basta every time na bubuksan nyo siya, igniter. Kailangan yung pipindutin yung igniter. Tapos, ayan. Siya lang. So, patayin na po natin. Ang init po eh. So, ayan. To-turn off. Ito yung sa oven. Ayan, patayin natin. Ayan. Yung pinaka-kanyang grill, mabigat siya guys kasi cast iron.
Sobrang kapal at sobrang bigat. Kaya, ito yung kagandahan. So, stable siya. Yung kasing previous namin, sobrang gaan lang at nag-i-slide. Tapos, meron pa siya nung parang kung halimbawang magwo-walk ka or yung bilog na bilog mo na pan. Pansag. Nakasag ka siya. Hindi siya, iba kung bilog yung iyong pang-walk. Kaya Hindi mag-i-slide yung iyong pan. Yan siya. Pareho siyang cast iron. Mabigat. So, ayan. Sa oven naman, ganun din ang pagbukas. I-ignite. Tapos, eto, ganun din. Isuswitch lang yung knob kung ano yung i-on mo. Yung rotisserie, nasa pinaka-itaas yun ng oven. Oo. Ito naman yung pinaka-timer. Mag-a-alarm yan. Magbe-bell. Para hindi nyo makalimutan. So, ito, i-on na natin yung pinaka-ilaw niya. Silipin natin yung oven. Yan. Buksan natin. Ito yung pinaka-rotisserie. Ito, ibababa lang tong ganun. At isasabit natin siya. Sige, lagyan mo lang. Yan. Kasi, nakaangat yan. Magro-rotisserie dahil daw ito. Para hindi siya mag-smoke. Or mag-i-smoke kasi siya. So, nakaganyan yan. Hindi nakasagad yung pinaka-oven. Ganyan lang siya. Yan. Pagka yung rotisserie. O, papakita ko sa inyo guys kung paano buksan itong rotisserie. Yung pinaka-grill. Pagka magro-rotisserie tayo. Yung ibabaw ang apoy. Halimbawa, bake mac. Yan, pwede po. Para pag magbe-bake mac kayo, itong buong to, mag-aapoy po yan. Pakita ko ha. So, i-on ko na po siya. Ganun din, i-ignite din natin. Pero pag rotisserie or yung ibabaw, ang ipihit po natin ay pakanan. Clockwise. Yan. Wow! Ang ganda ng apoy, di ba? Asul na asul. Oh, wow. So, pero pagka po itong oven ay gagamitin nyo, hindi po pwedeng sabay ang rotisserie at ang oven. Halimbawa, ayan, magbe-bake mac po kayo, pang ibabaw, or maglilitsyon ng manok, lechon belly, ito pong ibabaw na apoy ang gagamitin. Pero pagka mga cakes, bread, ito pong baba. O, ito naman ang bubuksan natin. So, ito naman pong baba. Tanggalin natin tong pinakasapin niya para makita natin yung apoy kung maganda rin ba ang buga ng apoy. Pero ito po, pag binubuksan niyo yung oven, kailangan nakalagay po itong pan na to ha. Kasi babagsak yung kung ano man yung mga binibake nyo dyan. Buksan na natin yung pinaka-oven. Ayan. So, ayan. Ayan yung apoy niya guys. Diba? So, pagka mag-bake po kayo, yan, kailangan pinipreheat po natin yan para yung temperature, pagka nagsalang na kayo, ay maganda yung baking. So, ayun po. Sana nakatulong sa inyo guys kung paano i-operate itong gas range. Sa ibang mga gas range or oven, ganyan din naman po siya i-operate, hindi lang itong Technogas. Puto na naman ang siko. Pag magbe-bake ng cake ay tatanggalin natin to. Pang ano lang to, rotisserie. Kasi nga, ito rin makaharang. Hindi mo Ayan, pakita natin na umiikot yung pinaka rotisserie. Ayan, maano siya. Ayan. Umiikot-ikot siya. So, ayun. Wow! Okay na. So, yan. Sana nakatulong sa inyo yung video na to. Please like and share. Mag-subscribe na rin po kayo sa amin. Maraming salamat. Yung first video nga po pala nito ay lalagay ko yung link kung saan tayo makakabili ng murang mga appliances. Salamat po. Ito nga pala yung price niya. Papakita ko sa inyo. Yung natipid natin kung magkano. Yan o. Diba? Sobrang mura. Wow! Ayan. 10,000. Ilalagay ko yung link ng description ng first video na to kung saan mabibili itong
murang appliances. At retail price pa yan. Oo. Sa mga mall or sa mga appliance center, ito yung original price niya. At nakuha ko lang po siya ng 16,100. So, yun guys. Sana nakatulong. Maraming salamat po. Pahit naman po ng subscribe button. At i-share nyo na rin po itong video na to at yung first video nitong para makabili na rin kayo ng murang appliances. Thank you for watching. Bye-bye. Diba? Ang ganda oh. Wala. Action. Sinibin mo yung apoy sa ilan.